ulit, pag ako ay nag-praise o nag-share na salita ng Diyos, pag muna natin babatiin yung nasa tabi natin. After Word of God na, after service natin sila kausapin. Pagka kinalabit ka, pag mo munang batiin, di ba? Nasa pagitan, nasa harapan, nasa likod. So, we just focus sa ating pagbubulay-bulayan ng salita ng Diyos na ating marunong. Because this Jesus invitation to each every one of us ay napakahalaga po sa lahat ng mga nahihirapan, sa lahat ng mga namimigati, sa lahat ng may karamdaman, sa lahat ng walang boyfriend, sa lahat ng mga may inaalala. So, this is a great invitation, Lord. Kasi kung hindi ako nagbigay ng time, nagbukas ng puso sa invitation ng Lord, wala ako dito ngayon. Wala kayong matabang tagapagsalita. Ayun, di ba? Alam niyo, ang mataba, maganda yan. Di ba? Huwag kayong na sabihin, mataba ako, payat ako. Basta yan ay perfect body na binigay sa atin ng Lord. Amen ba? So, mabuti ba ang Diyos sa buhay mo ngayon? Sabihin mo muna sa kapatid mo, salamat kakabili kita ngayon. Ayan. Di ba? Kasi next week, kung mo silang tabihan, sa iba ka naman tumabi. Blessing ka sa kanila at blessing sila sa iyo. Amen ba? So, doon natin nakikita ang kabutihan ng Diyos. So, sa ating pong pagbubulay-bulayan na salita ng Diyos, ito po ay pinatulungan natin Jesus invitation. Na kung titingnan natin sa buhay ng isang tao, pag ikaw ay inimbitan ng mahal mo sa buhay, at meron siyang ibibigay na magandang regalo, at meron siyang gagawin sa iyo, dadaling ka sa ibang lugar, pasasayay ka, di ba? Ang sarap-sarap tanggapin yung invitation niya. Di ba? Pero, ito po ang aking laging pananaw. Pag may nag-iimbita sa akin, kahit nung ako'y bata pa, lagi akong many times. Pag sa una inimbita ako, lalo na sa mga dalaga dyan, o yung mga bata pa kayo yan. Mag-iimbita sa inyo, mga maniligaw, o kaya class nyo, huwag kayo sumama ng isang inimbita lang. Kailangan may isa, dalawa, sa pangatlo lang kayo sasama kasi pagkatupating sila sa pangatlo, sigurado sila, desidido sila. Amen ba? Pero dapat maging maingat pa rin kayo. Pero kay Lord, pag ikaw ay inimbita ni Jesus, grabe. Alam mo ba, from the first day pa lang na kiniliate ka ng Lord, nandun na yung plano ng Diyos, one day, iimbitahan kita. Amen ba? At nangyari yun kasi kung hindi ka inimbitahan ni Lord, wala ka dito ngayon. Amen ba? Palakpakan natin si Lord sa buhay ng mga nag-imbita sa inyo. Kasi ginamit sila ng Diyos para imbitahan kayo. Di ba? So dito, sino nag-imbita sa inyo? Ayan, sa pamamagitan ni, anong sister na pangalan? Si Micaela, grabe, dami na yung ni Micaela. Palakpakan niyo natin si Sister Micaela sa buhay niya. Si Lord, grabe, hallelujah. Diba? Sa palagay niyo ba, si Micaela ang nag-imbita sa kanya, nagbigay ng kakayahan para maimbita? Kasama niya si Lord. Amen na? Kaya si Lord ang dapat napupurihan. Next week, may cloud nine ka sa akin. Kasi ganun ginagawa namin sa prayer. Pag may-imbita, may cloud nine ka sa akin. No? Meron kang chocolate, di ba? So, that is a reward. Kung tayo po ay naimbitahan, hindi lahat ay naimbitahan. Hindi lahat ay nag-a-agree o pumapayag na maimbitahan. Pero pag ikaw ay pumayag, ibig sabihin, kasama niya si Lord sa pag-iimbita sa iyo. Amen ba? So, napakabuti po ng Panginoon. At sa ating background, sa ating pag-aaralan, ito po Matthew chapter 11, verse 25 to 30. Kung babasahin po natin ito from verse 1 hanggang 30, makikita po natin dito kung sino si Lord. Nasabi dito sa background of our text, Jesus explained His messianic ministry in verse 1 to 15. Ipinakita po dito ng ating Panginoon yung ministry na meron siya. At nung siya ay ipinanganak at nung siya ay nagsimula na mag-ministry, ipinakita niya talaga na meron siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na ipinapakilala ng ating mga propeta. Na from Genesis to Revelation, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? At sabi doon,
Yung verse 5 to 6, to proclaim the gospel with signs and wonder. Kung nabasa niyo po yan, maraming ginawa ang Panginoon. Nagpagaling sila ng sakit, pinadilat niya ang bulag, at pinalabas niya yung bad spirit sa mga tao. At talagang marami ang naniwala at kumilala sa Kanya at tumanggap sa Kanya that time. Diba ang tao to cease to believe? Pag may nakita kang magandang ginawa ng isang tao, naniniwala ka. Pag may nakita kang pangit ang ginawa ng isang tao, naiinis ka. Di ba? So, ano na maganda? Gumawa ng mabuti o magpangit? Di ba? So, dahil ginawa mo ang mabuti, nandun yung nakikita na i-glorify mo si Lord sa buhay na meron ka. At dito ay pinakita ng ating Panginoon dun sa verse 5 to 6, yung with signs and wonder, He revealed and explained the fulfillment of the Messiah's prophecy. Kasi ang sinabi ng ating mga pinopropesya, darating ang isang tao, ipapanganak siya at siya ang magiging tagapagligtas ng buong sanlibutan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, at magpapakita siya ng signs and wonders na hindi kayang gawin ng tao. Ang pagaling, kamukha nung kami Friday, doon ako napunta sa Bria. Grabe, habang after namin umawit, nag-workout kami, mayroong hinimatay. Sabi ko, mayroong nanigas at mayroong nagpanik. Grabe. Sabi ko, Lord, this is signs and wonder na naman na ma-encounter natin. But praise God. Sabi nung isa, dali na natin pa sa ospital. Sabi nga, hindi. Meron tayong Diyos na manggagamot. May Diyos tayong makapangyarihan. Diba? So lahat, ang aming topic na it's about caring. Yung makaharvest ka ng plan na mabuti. So nakita ko kung paano kumilos ang Diyos that time na talagang ang bawat isa concerned doon sa tao na nagkaroon ng problema. That is part of God's fulfillment na ipinakita ng Diyos kung paano siya nagpagaling. Ipinakita ng Diyos kung paano siya naging isang makapangyarihang Diyos na kaya niyang magbigay ng kagalingan sa lahat ng karamdaman. Praise God, nakauwi kami agad. Hindi kami nagpunta ng ospital. Diba? At yung amin talaga naninigas yung mga sabi ko, Lord, in Jesus' name, nag-pray kagad kami ng prayer of deliverance. Grabe, ang aking praise team doon. Grabe, kung kumanta sila, talaga namang it's a powerful God. Diba? Pagka kinanta mo kasi, inikinuhan mo ang kapangyarihan ng Diyos, makikita mo talaga, kikilos ang Panginoon. May natatakot, may nagpapanik. That is normal. Pag nakita natin ang isang bagay o isang tao ay nagkakaroon ng problema, unang-unang nagpapanik ka, nag-aalala ka. Pero pag may Diyos ka na makapangyarihan na kaya magpagaling sa iyo, unang-unang gagawin mo, magpe-pray ka. Kakaluma ka at ipagpe-pray mo. At praise God! Walang naging problema after nun. Amen ba? Pagpapangalan natin ito. Kaya alam ko sa ministry, marami kababalaghan. Because even our Jesus Christ, marami siyang miracle na pinakita at kababalaghan na talagang pag nakita mo, ma-amaze ka. Wow! Diba? Wow! Sino ang tao ito? So doon ipinakita kung sino ang ating Panginoon at ano ang kaya niyang gawin sa buong sanlibutan. At we are part of that prophesize. Amen ba? Kasi kung di tayo naging part, wala tayo dito ngayon. Hindi ko kayo nakita, yung mga guwapo at magaganda, mga sexy, di ba? Ako mataba, di ba? Di ba? Doon mo makikita yung kabutihan ng Diyos. Grabe ang pagmamahal ng Panginoon sa kanyang mga anak. So dito, number 2, Jesus exposes opponent in verse 16 to 24. Pinakita din dito ng ating Panginoon yung kanyang mga opponents, yung mga talagang gumagawa ng mga bagay na ginawa mo na yung maganda, tapos hindi pa nila na-appreciate, hindi pa nila nakikita ang kabutihan ng Diyos. And then, even sabi doon yung generation, the antagonist or oppositionist, nandun din yung nakilala niyo, sabi ng Panginoon sa kanila, nakilala niyo na ako, nakita niyo ang lahat ng bagay, pero hindi pa rin kayo sumunod. Diba? So dapat sa lahat na nakakita, sa lahat ng kumilala sa Panginoon, susunod tayo para hindi tayo parusahan ng Diyos na sabi dyan, yung unbelieving people,
pinarusahan siya, higit pa daw ang hindi daw. Higit pa ang pagparusa sa kanila na ibibigay sa parusang ibigay sa Sodom and Gomorrah. Di ba? So bakit? Kasi the time nung sa Sodom and Gomorrah na sila ay ginunaw ng Diyos, wala pa ang Bible na hindi na alam pa yung mga nangyayari, yung mga pinapractice pa lang. Pero tayo, the first day pa lang, na kinaniwala ka na si Kristo ay Diyos, siya ay mga pangyarihan at siya magliligtas sa iyo at siya tinanggap mo, the first day pa lang ng pagkilala mo sa Kanya, kilala mo na dapat si Lord. At susunod ka na sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Kaya hindi tayo mapupunta sa hell. Hindi yung sinasabi na iba, ba't lagi ako nasa church? Kumakanta ako, sumasayaw ako sa Lord, nabibigay ako sa Lord, pero nandito ako sa impyerno. Nangyayari, nasa church tayo, hindi tama ang set ng heart natin sa paglapit sa Lord, sa pagpupuri sa Lord, at sa pagtitiwala sa Lord. So, kailangan natin na ipakita yung pagiging humble heart and obedience heart na binigay sa atin ng Diyos nung siya ay nagsakatuwang tao. Dalawa lang, love and obedience. Pag may love, susunod ka. Pag may love, magiging good example ka. Pag may love, nagagawa mong magtimpi, nagagawa mong kumalma, nagagawa mong magpatawa, nagagawa mong maging matyaga. Tingnan mo na katabi mo, dapat bang pagtyagaan yan? Dapat ba? Dapat bang pagtyagaan yan? Habang buhay, papupurihan ka. Sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang Diyos, pag ibinigay sa iyo ang isang tao, aalagaan mo siya for the rest of your life. Bakit? Yun ang ginuwas natin ng Diyos. Inalagaan tayo, pinuproteksyonan tayo ng Lord. Nang siya ay nasa lupa pa, pinuproteksyonan niya. Sabi niya sa Panginoon, Ama, lahat ng ibinigay mo sa akin, walang nawala kahit isa. Maliban sa tao na ayaw sumunod at makinig sa akin. So, hindi tayo kasama doon. Hindi tayo kasama doon. Doon siya hindi sumunod. Palakpakan natin si Lord. Okay? So, in-expose ng ating Panginoon sa 2 Jesus exposes opponent in 16, verse 16 to 24. In-expose niya yung kanilang karakter, yung kanyang opponent ng ating Panginoon. Na kumilala sila, pinakita na sa kanila ng Panginoon ang lahat ng bagay na dapat nilang paniwalaan na si Kristo ang Messiah, na si Kristo ang Diyos, pero hindi nila sinunod yun. Kailangan sumusunod. Sa magulang, pag di ka sumunod, wala kang baon. Pag di ka sumunod, nawawala ang gadget. Di ba? Pag di ka sumunod, nawawala yung reward. Di ba? Pero pag sumunod ka, okay na, masunurin ka yung cellphone mo na ano ba ang Oppo, papalatan ko ng Apple. Apple, di ba? Pero Apple naman sana siya. Di ba? Pero di ba, si Lord, pag nagbigay ng si Lord, nagbigay din, pag ikaw ay inimbitahan ng Lord at ikaw ay sumunod sa Lord, mayroong ibibigay si Lord sa iyo. Mamaya tingnan natin kung ano ibibigay ni Lord. And then sabi dito, in verse 16 to 19, Jesus described the generation to be antagonist of or opposition. Ipinakita din ng ating Panginoon ito. Basahin niyo po ito pag uwi niyo sa bahay. Matthew 11, buong chapter. Makikita niyo po yung mga sinasabi natin dito. And then, in verse 20-24, Jesus rebuked the unbelieving people. Nagre-rebuke ang Lord. Kaya kahit po tayo, pwedeng mag-rebuke sa tamang panahon, sa tamang way. Kasi even ang ating Panginoon, nirebuke niya dito yung mga antagonist niya. Yung kanyang mga kumilala na sa Kanya at hindi sumunod sa Kanya, na sana dapat pinagpapala ko na kayo, pero dahil hindi kayo sumunod, ito ang magiging parusa ko sa inyo. Masama pa ang parusa ko sa inyo sa nangyari sa Sodom and Gomorrah. Diba? Grabe Lord, mabait ang Lord, pero nagpaparusa ang Lord. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ang binibigay lang ay ang mga pagpapala. Hindi natin pwedeng sabihin na lagi
blessing. Material things, physical things, or anumang bagay, puro blessing. Hindi po pwede. Dapat makita natin yung anggulo na si Jesus Christ ay mapagmahal, na si Jesus Christ ay nagpaparusa, na si Jesus Christ ay nagpapatawad. Amen ba? Pag hindi natin nakita yon at hindi natin naririnig sa church ang ganung senaryo at isa lang naririnig natin o prosperity gospel na lang, huwag na tayong tumuloy doon. Kasi hindi puro prosperity ang itinuturo sa Bible. Pati ang pagpaparusa ng ating Panginoon ay tinuturo sa Bible. Kaya dapat merong takot ang isang tao sa ating Panginoon. Isipin pa lang niya na siya ay gagawa ng masama, natatakot siya. Why? Kasi nakita niya ang Diyos pala, hindi puro pagpapala lang. Pumapalo din pala ang Diyos. Diba? Pag pumalo ang Diyos, grabe. Kaya niyang alisin ang buhay na meron ka. Kaya niyang alisin ang kayamanan na meron ka. Kaya niyang alisin ang lahat ng mga mahal mo sa buhay. Pero pag ikaw ay nanumbalik sa Lord, kaya niyang i-trickle yun. Like what happened to Job. Di ba? So doon natin makikita yung kabutihan ng Diyos. This is our structure of the text. In verse 28 to 29, pinakita lang po natin yung background from verse 1 to 24. Pero ito po talaga yung ating pinaka-text is verse 24, 25 to 30. So, ito yung ating text. Sabi dito, structure of the text, the invitation to rest. In verse 28 to 29. Masarap ba nag-iimbita na ito ay papapahingayin? Pagka sinabing papapahingayin kita, papatayin ka. Para mapahinga ka na sa lahat ng bagay. Tayag ka ba doon? Ako payag, basta kay Lord ako pupunta. Diba? Pero hindi na, wala naman nag-iimbita ng gano'n, diba? Ang magandang intention, pag nag-iimbita, ang isang tao, pag nag-iimbita ng magandang intention, ay kapahingahan. Amen ba? Kasi yun ang binigay ni Lord kapahingahan. And then in verse 27 to 29, the reason for the invitation. Makikita natin yung reason. Bakit sila inimbita ni Lord? At bakit ka inimbita ni Lord? Bakit ako inimbita ni Lord? Makikita natin kung ano yung mga dapat natin matutunan. Number 1, Jesus inviting you to come and find rest. Sino ang mga compromise ngayon? Sino ang mga nalulungkot ngayon? Sino ang may karamdaman? Sino ang may problema sa bahay? Sino ang may problema sa girlfriend? Boyfriend? Bata pa kayo. May 21 tayo si Jessica. Natuwa yung nanay ni Allison. Kasi narinig niya may 21 para sa Jessica. Kaya walang boyfriend si Allison. Kasi 14 pa lang siya. Pero she look like 18 years old kasi ang taas niya. Diba? So, sabi dito, Jesus inviting you to come come and find rest in verse 28. Come to me. Sabi ng Panginoon, come to me, sabi ng Lord. All who labor are heavy laden, and I will give you rest. Grabe, no? Ang dami mong problema, Lord. Ikaw lang palang solusyon. Kasi ito yung gustong ipamalay ng ating Panginoon sa Book of Matthew. Kasi dito, ipinapakita rin kung sino si Jesus Christ sa Book of Matthew. At makita natin kung ang genealogy ng ating Panginoon sa Matthew book natin makikita yan. So makikita natin kung sino si Jesus Christ, kung saan siya nanggaling, at kung bakit siya ipinadala ng Panginoon sa atin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So ang pag-iimbita ng ating Panginoon ay mabigyan ng kapahingahan ang bawat isa. Sino? Sino ang malaki ang problema ngayon? Ako ang problema ko, kung paano ko pamamahalin yung BFF ko. Okay, gano'n nila. Kung paano ako susunod kay Lord? Napapagod ako sa pagsunod kay Lord, pero ang sabi na Lord, come to me, and I will give you rest. Di ba? Kaya dapat sa mga anak ng Diyos, walang napapagod. Pag nasa ministry, walang napapagod. Pagka nasa bahay, at walang nagkaalala pag may problema. Bakit? Merong nag-iimbita sa'yo na magpahinga ka sa kanyang piling. Kaya ako, alam mo, laking problema na meron ako.
Pag nasa church, wala akong problema. Bakit? Ang problema, iniiwan ko sa labas ng church. Madami akong problema pinagdaanan pero walang nakita. Wala silang naramdaman kasi pag nasa church ako, nakarest ako kay Lord. Amen ka? Pag ngayon nakarest ba kayo? Iniwan niyo ba sa bahay yung problema? Yung labahin, hugasin, hindi niya ba inintindi ngayon? Di ba? Di ba lahat ng bagay iniwan niyo ba sa tahanan niyo? Di ba? Pagka papasok kay Lord, dapat natin kasi sabi niyo, all who labor are heavy laden, and I will give you rest. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay na iyong ginagawa, sa lahat ng bagay na iyong iniaalala, sa lahat ng bagay na iyong dinadala, sa lahat ng bagay na napakabigat na rin sa puso mo, ang magpatawad kasi kinuha niya ang mahal mo. Di ba? Grabe, no? Pero sabi ng Lord, anak, come to me, and I will give you rest. Kasi ang Panginoon lang ang kayang magbigay ng kapahingahan sa puso, sa isipan natin, sa ating katawan, at sa ating spiritual. Amen mo ba? Walang iba ang pwedeng magbigay ng kapahingahan. Pag ikaw ay pinapunta ng asawa mo, lovely ka dito, magpahinga ka. Sandali lang yun. Pangnandalian lang yun. Pero ang kapahingahan na ibibigay ng Panginoon, hindi lang sa iyong pakiramdam, kundi from inner, from spiritual to physical, pinapahinga ka ng Panginoon. Amen ba? Palakpakan niya natin si Lord. Sabi niya, I will give you rest. Kaya pag ikaw ay tinawag ng Diyos, makinig ka. Dapat you know how to discern kung paano ka tatawagin ni Lord, kung paano ka bibigyan ng kapahingahan ng Diyos. You must open your heart, open your mind, open your ears, open your spirit to the Lord para marinig mo ang pagtawag niya sa'yo. Para malaman mo kung ano ang gustong gawin sa'yo ng Lord. Kasi in our life, ang pinag-uusapan natin ay spiritual body. Spiritual life, not physical life, or not physical body. In our spiritual, laging napapagod yan. Sabi ni Paul, gusto mong gawin, hindi ko magawa, at yung mga ayaw mong gawin, ang nagagawa mo. Why? Because we are still in our human body and carnal life na nasusunod pa rin yung gusto natin. Marami nag-aalala, marami pumilala sa Panginoon, marami ang tumanggap sa Panginoon, pero marami pa rin ang nag-aalala, marami pa rin ang hirap na ipagkatiwala ang kanilang alalahanin sa Panginoon. Amen ba? Na dapat ni Lord natin yung pinagkakatiwala lahat. Kahit na ikaw ay hindi makalakad, kahit ikaw ay hindi makahinga, pag nandiyan si Lord, Lord, gusto ko magpahinga sa kilod mo. I-comfort mo ang Lord. Because pag ikaw ay lumapit sa Kanya, i-comfort ka niya. I-sustain niya lahat ng pangailangan mo. Tingnan mo kung ano yung kayang gawin ng Panginoon. So sabi dito, Jesus extended a direct and personal invitation to all who are tired and weighted down by life's burden. Kasi ayaw ni Lord na nahihirapan ka. Diba? Mga mahal natin sa buhay, gusto nila nahihirapan tayo. Basta may ibigay tayo sa kanila. Pero si Lord, ayaw ni Lord na nahihirapan tayo physical and spiritual. Kaya si Lord lang ang pwede magbigay sa'yo na papahingahan. Yung personal invitation na binigay sa Panginoon sa lahat ng mga napapagod, sa lahat ng mga nag-aalala, sa lahat ng may karamdaman, sa lahat ng mga hindi makaunawa sa sitwasyon na meron siya. Alam niyo po, anumang bagay ang mawala sa atin, huwag lang ang relasyon ng Lord. Kasi, anumang bagay ang nawala sa atin, material things, anuman yan, material or financial, or yung mga bagay na inaalagaan natin, mawala man yan, kayang ibalik ni Lord yan. Amen ba? Kayang pahabain ni Lord at kayang enlarge ni Lord ang lahat ng nawala sa iyo. Ano lang kailangan mo? Pumasok ka sa invitation mo. Ipagkatiwala mo kay Lord ang lahat ng sitwasyon na meron ka. Huwag mo isipin, magaling ako, malakas ako, mapera ako. Walang magagawa ang lakas at galing mo at pera mo pagka wala sila sa iyo.
Sabi nga, lahat ng mga kilala natin ng mga sikat, sabi ni Sarah, nung siya ay maliit pa, nangarap siya na magkaroon ng milyon, nangarap siya na magkaroon ng magandang bahay, kaya nagpursige siya. Nung siya ay lumaban doon sa contest, nanalo siya, at talaga namang wala siyang tigil sa pagpaparami ng pera. Pero one day, nung nakilala niya ang Panginoon, naririnig niyo po ba yung testimony ni Sarah? Oh, here Sarah, here almost. Sabi ni Sarah, ano man daw pala ang bagay na meron siya, kayamanan na meron siya, kulang pala, wala daw palang silbi yun. Ang kailangan pala, nasabi niya lagi siyang naglulonging, ano ba ba ang kulang sa akin, yung pleno na ang buhay ko, mayaman ako, marami ako, naipunda, pero bakit parang kulang pa rin? Kasi kulang sa kanya sila, guys. Nung tinilala niya, tinanggap niya ang Panginoon, doon niya nakita, ito pala ang kulang sa akin, yung tunay na relasyon ko sa aking Panginoon. Kasi sa rurok ng kanyang katagumpayan, hindi mo napapansin na hindi mo na-acknowledge si Lord. Pero pag nakilala mo si Lord, doon malalaman mo na ang kakulangan pala sa buhay mo, walang iba kundi ang ating Panginoon. Na kahit mayamang-mayaman ka na, nag-aalala ka. Na kahit nakahiga ka sa salapi, nag-aalala ka pa rin. Kasi sabi mo, pwede mawala. Pwede nga manakaw, hindi ka nga makalabas. Pagka milyonaryo, hindi nga makalabas na pupunta ng makikipag-sosyalan, makikipag-usap sa atin. Hindi nga takot sila kasi pwede silang makidnap. Tapos takot silang lumabas ng bahay. Baka manakaw yung kanilang kayamanan sa bahay. Grabe yung ba? Ang dami pera ni Disrayan. Hindi siya pwedeng magpangko. Bakit? Kasi may amlak sa bangko. 1 million lang kino-question na. Magkano yung bundle yung pera niya? Grabe, no? Pero meron lang naman siyang kaligayahan. Totoong masaya. Kasi ang tunay na kaligayahan ay nasa iyo. Diyos. Okay. So sabi dito, Jesus extends a direct and personal invitation to all who are tired, who weighted down by life's burden. Grabe, no? Ganun siya kamahal ng Lord. Ganun tayo kamahal ng Lord. Ganun tayo kamahal ng Lord. And this also referred to weariness from sin, spiritual fatigue. Yung kasi nga, no, yung hindi natin alam, maraming hindi nakakaalam, na pagka tayo pagod na, nandun yung spiritual fatigue. Hindi po pwede na hindi natin mararamdaman yun. Pag tayo ay napagod, spiritual, emotionally, exhaustion, and the heavy yokes of worldly pressures, nandyan lahat ang pressure ng mundong ito. Lalong-lalo na kung gusto mong magkaroon ng bagay na gusto mo na hindi mo makuha. Paano mo makukuha kung nakahiga ka? Paano makukuha kung nandyan ka lang? Humihingi naman ako kay Lord. Nananalangin naman ako kay Lord. Pinagkakatiwala ko naman kay Lord. Lord, ito yung gusto ko. Pero pag itinaas mo kay Lord, hindi ginagawa ka rin. Hindi sinabi na, Lord, sige, taas mo sa akin lahat, ibibigay ko sa iyo ang pangailangan mo. Ang sabi ng Lord, magtiwala ka sa Kanya, gagawa ka rin ng bagay na nakakabuti sa Panginoon. That time, ibibigay ng Lord yung iyong kailangan. Pero you must wait. Handle yung patient na pag-iintay mo kung kailan ibibigay ni Lord. Sabi ni Lord, sige anak, pinagkatiwala mo sa akin, humingi ka sa akin ng ano ba magandang car? Limousine. Limousine. Kasi yung mga kaya na natin yung Rolls-Royce. Parang gano'n yan. Sige na, ibibigay ko sa iyo. Pero ito ang gusto mong gawin mo. Sumunod ka sa akin at magtiwala ka sa akin at mag-practice tayo. Magpapulong ako sino ako sa buhay mo. So, the first thing na yun, gagawin mo na ang lahat ng bagay to glorify God, lalakad ka sa kalooban ng Diyos, ibibigay mo yung mga ginagawa, yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, susundin mo at naitataas mo si Lord sa buhay mo. Alay mo, after 1 year, 5 years, 10 years, more, 10 years kung magbigay si Lord. Pagka ang blessing, 3 years, pinakamaikse, be-bless ka ni Lord ng bonggang-bongga. 5 years,
It's more bongga. 10 years, it's more. Kasi nakikita niya yung pagiging matyaga mo sa pagsunod at pagtitiwala sa Lord. Amen ba? That way, lahat ng iyong mga nararanasan sa mo, Lord, anumang pagod meron ako. Sa mga nasa ministry. Anumang pagod ako, walang-wala ito kasi meron kang malakas na binibigay sa akin. Nararamdaman niyo ba yan? Kami pagka naging ministry, uwi kami ng 11, inamaga 11. Pagdating namin sa bahay, sa parlor, sabi niya, Lord, thank you, makatapos na naman kami. And then, tulog din kami. Pinabukasan, umpisa ulit. Dapat ganun yung kaligayahan nararamdaman mo, hindi napapagod pati yung spiritual body mo. Pagka napagod ang spiritual body mo, hindi mo nararamdaman yung glorification na binibigay sa iyo, Lord. Walang pagod sa ministry. Pagka ikaw ay napagod sa ministry, may problema. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Ano man ang dalahin niyo, ibigay niyo sa akin. Ako bahala. Ako mag-carry. Ako mag-aayos. Ako ang mag-provide. Sumunod ka lang sa akin. Diba? Kung wala kong sumusunod sa Panginoon ng gano'n, wala tayo dito ngayon lahat. Pero praise God, nandun pa tayo sa tamang pagtitiwala sa Panginoon, kaya tayo ay nakakasunod pa. Palakpakan na natin ang Lord. Diba? Sabi niya, then heavy yoke of worldly pressure, kasi alam ng Lord na maraming pressure ang mundong ito na ang Diablo ang nagbibigay sa atin, because ang Diablo, ang deceiving ng Diablo sa lahat ng anak ng Diyos ay 100%. Kaya sa lahat na nagtitiwala sa Panginoon, 100% man yan, na-overcome yun. Why? Binibigyan ng Panginoon ng kapangyarihan to overcome yung ginagawa ng Diablo sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen ba? Kaya huwag tayong manghinawa o magsawa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. The rest. Sabi ng Lord, the rest. Jesus' promise is not just physical, but a profound, deep, and lasting rest for the soul. Ito yung promise ng Lord. Pag ikaw ay pinapahinga ng Panginoon, hindi lang yung spiritual body mo ang papahinga ng Panginoon. Even your spiritual. Sabi niya, just physical, but a profound, deep, and lasting rest for the soul. Habang buhay, lasting ang kapahingahan na kayang ibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. Amen ba? Kaya pag ikaw'y nag-aalala, magkatiwala mo na ngayon sa Lord. Para lasting yung rest na ibibigay sa iyo ng Lord. Kasi ang tao, ang rest na binibigay niya, it will last only 30 minutes to 1 hour. Pagka lumagpas siya ng 2 hours, dinadala ka na niya sa amusement park. Dinadala ka niya sa kainan. Dinadala ka niya sa cinema. Pero habang nanonood ka, doon sa cinema, halimbawa, dinala ka doon, kasi pagpapahingayin kita, kalimutan yung problema mo. Lalabas tayo, kakain tayo, gagala tayo, manood tayo ng sine, and then, mag-window shopping tayo. And then, panandalian lang yun. 1 to 2 hours, 3 hours, pag uwi mo, nandun ulit yung iyong burden. Pero kay Lord, pag binigay mo kay Lord ang lahat, sabi ng Panginoon, yung pangako ng Panginoon na rest, sabi niya, lasting rest for your soul. Amen ba? Palapakan natin ng Lord. And then, ang result of bringing peace and relief, nabibigyan ka ng kapayapaan, narirelip ka doon sa burden na meron ka, sa pagod na meron ka, sa hirap na meron ka, sa reklamo na meron ka. Amen ba? Na ipapakita mo, Lord, tunay na ikaw ay dakila. At, grabe, ito pa ang sabi ng Lord. Ito pa ang sabi ng Lord. Take His yoke and learn from me. Letter B. Right. Okay. Letter B. Take His yoke and learn from Him. Dalhin mo yung pamatok mo. Actually, yung pamatok na yun, yung pamatok, yung kahoy sa nilalagay sa kalabaw. Pero yung pamatok na, kung titignan natin dito, problema na gagawin natin kay Lord at pagkakatiwala natin sa Lord at mag-aaral tayo sa Panginoon.
Sabi nito, take his yoke and learn from him. In verse 29, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle. Gentle si Lord. Pag hinipo ka ni Lord, hindi ka niya tatabihin. Hindi ka niya bibirahin. Hindi ka niya pipitikin. Hindi ka niya susuntukin. Ano ang gagawin ni Lord? Karutsunin. Hihimasin ka ni Lord. Kasi ang paghimas may kasamang pagmamahal. Amen ba? Ako, pag nakikita yung mga bata, ay magmamana sa akin, kakamay, haakap, haharap. Kaya lagi ako nagpapabango eh. Kasi bakit? Kasi para mabango ako na ako nila. Diba? Eh, minsan lalapit sa'yo, hindi naman sila mga malinis, diba? Pero ang mga bata natin dito malinis. Pero pag pumunta ka sa ministry, sa labas, eh, pag lumapit sa'yo, may mga sipong yun, may mga ano, hahabapin mo pa rin sila. Paparamdam mo pa rin yung pagmamahal nila mo sa kanila. Diba? Naranasan niyo ba yun? Hindi pa. Kapatid lang natin, ayaw natin yung isip. Pero, pagka kay Lord, kaya. Kaya sabi ng Lord, take his yoke and learn from him. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. Kumusta ang ating pag-care? Kumusta ang puso natin? Kaya ba na gawin natin ang kamukha ng ating Panginoon? Kamukha ng ating Panginoon ang ating puso? Kaya nga ang Diyos, lagi siya ang unang example para sa atin. Ibig mo ng mapagmahal ng puso. Diba? And you will find rest for your soul. Kasi ito yung pangako ng Diyos. Pag may sinabi ang Diyos sa isang kanyang mga anak, may ganoon siyang ginagawa at pinupupi niya yung kanyang pangako. Amen po ba? Sabi dito, sa mga magsasaka, ang yoke, yung singkaw, it's a wooden beam that join two oxen to work together or one ox to a plow taking Jesus yoke. Alam niyo po yung pagka nakasakay ka sa karikon, kasama yan eh. Pagka kasi walang ganun yun, hindi makakabit yung karikon o hindi mahatak ng baka o ng alabaw o ng ox, yung karitela na yun o yung karito na yun nang walang patong. Ang niya mabigat yun, pero ang Panginoon, sabi niya, my yoke is easy. Sabi ng Panginoon, it's not heavy, sabi niya. So, nandun yung one ox to plow, taking Jesus' yoke, signifies willingly accepting His authority, submitting to His rule. Siyempre, sabi ni Lord sa'yo, come to me and I will give you rest. Pero, dapat i-accept mo na yung authority na meron ka na ngayon, hindi na yung authority na meron ka. Authority na nanggaling sa Panginoon. Why? Nag-submit ka na sa sinasabi ng Diyos sa'yo. Amen ba? Kami partnered with Him is His mission. Kasama ka si Lord. Kasama ka ni Lord sa mission na meron siya. Pag ikaw ay lumapit ni Lord at dinala mo ang pamatak ng ating Panginoon, matututo ka na kung ano ang dapat mong gawin. At tinanggap mo yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon at nag-submit ka sa sasabihin sa iyo ng Lord. Diba kahit sa asawa nga, pagka meron ka, hiningi sa atin ng asawa natin. Diba nagsasubmit tayo kasi ano yung authority. At yun din ang sabi ng Bible. Kailangan tayo ay magpasakot sa asawa natin. Pasakot daw, no? Pero kailangan sabi ng Lord sa babae, mahalin mo ang asawa mo at paglin mo. O, diba? Vice versa. Sa mag-asawa, binibigay ng Diyos. Ang responsibility, ganun din ang responsibility na meron tayo sa ating Panginoon. Hindi po pwedeng si Lord lang nagbibigay sa atin. Dapat may ibinibigay din tayo sa Lord bilang pagsunod sa kanyang kalooban. Amen po ba? At doon natin makikita yung pagkakita ng Lord. At sabi ng Lord, and learn from me. Letter C, and learn from me. Jesus positioned Himself as the ultimate teacher. Siyempre, ang teacher, pagka nagtuturo, pinapakinggan. Diba? Eh si Lord, sabi ni Lord, lumapit ka sa akin at mag-aral ka para sa akin. Ako ay malumanay. May malumanay akong puso, mapagmahal. Tuturuan kita at ikaw ay magpapaturo sa akin. Sabi naman, and learn from
from me, Jesus positioned himself as the ultimate teacher, encouraging people to learn from his character. God's character. Not our character. Because our character is opposite to our Lord Jesus Christ's character. Our character is mapagmataas, makasarili. Sabi natin, Pas, hindi ako ganun. Nung hindi pa natin kilala ang Diyos, hindi natin nakikita yun. Pero nung kilala na natin at tinanggap natin ang Diyos, nakikita na natin yung sarili natin. Kaya nga, ang isang taong mapagmataas, hindi siya makakapunta sa kaharian ng Diyos. That is number one. Na sinabi ng ating Panginoon, lahat ng mapagmataas at lahat ng malaki ang tiwala sa kanyang sarili kasi alam na maling ginagawa, puro tama ang ginagawa niya. Hindi siya makakabali sa kanya. Pero pag ikaw ay nakinig sa ating Panginoon at nagpaturo ka sa Panginoon at ang karakter ng ating Diyos, ang ating karakter, kapatid, you will go to heaven. Amen ba? The Christ-likeness. Hindi sinasabi ng Bible na gayahin natin ang kabukan ng Panginoon. Christ-likeness is the character of our Lord Jesus. Mapagmahal, mapagpatawad, mapagtiyaga, mapagbigay, mahinahon, mapagtimpi. Diba? Doon mo makikita ang lahat ng karakter ng ating Panginoon. I-check mo ngayon, kapatid. Ilang karakter ng Lord ang nasa iyo ngayon? Nandiyan pa bumahal ba? Nandiyan ba ang gentleness? Nandiyan ba ang hope? Nandiyan ba ang faithfulness? Nandiyan ba yung patience? I-check mo kung ilang karakter meron ka. Pag isang karakter ay nasa iyo, ang love, pwede ang lahat ng karakter ng Panginoon ay mag-ibig. Palakuan na natin ang Lord. Nasa iyo ba ang pagmamahal ng Lord? Amen? So, pag ang pagmamahal ng Lord ay nasa iyo, yung karakter ng ating Panginoon ay magkakaroon ng liwanag sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, hindi niyo ako nakikita, pero nakikita ako sa lahat ng inyong ginagawa. Amen ba? So, kailangan maging maingat tayo sa lahat ng ating ginagawa. Kaya sabi dito, learn from His character and teachings, not from the burdensome. Walang burden kay Lord. Pagka tayo ay naturuan na ipaturo sa atin at sinunod natin at ipinamuhay natin ang karakter ng Panginoon, walang burden sa ministry, walang burden sa family, walang burden sa trabaho, walang burden sa lahat ng bagay. Amen ba? Kasi nakita mo yung karakter ng Lord. Lord, di pala ako dapat magreklamo. Una, ang pagmamahal ng Diyos, hindi siya nagreklamo na siya ay nagsakatawang tao, pinahirapan, inako ang kasalanan na meron tayo. Siya pinahirapan ang kanyang katawan, pinako sa krus, hindi siya nagreklamo. Meron tayo. Isang pitik lang. Isang ganun lang sa tenga. Galit na tayo, di ba? Nasisira ang pagkalalaki ko niyan. Natandaan ko yung kuya ko. Kasi ayaw na ayaw niya ang pinipitik siya sa tenga. Eh, meron siya, niloko siya nung kanyang nung isang matanda na nilapitan. Pablit, ka dito. Tingnan ko nga kung malaki talaga ang tenga mo, pinitik. Nagwala yung kuya ko. Sabi niya, wala kang karapatang pitikin ang tenga ko. Di ba? Yung karakter ng isang tao, lumilitaw agad pagka nakikinaan tayo. Pero, pag ang karakter ng Diyos ay nasa atin, ano man ang gawin niya, nauunawaan mo. Amen ba? Kaya kung binira ka ngayon, sabi ni Lord, kung binira ka ngayon, bigyan mo pa yung kabila. Pwede ka na. Binira na, sinapak na nga ako, pastora, bibigyan ko ba? Pero sabi na Lord, ibigay mo pala. Diba? Pag binato ka ng bato, ang ibabato mo sa kanya. Tinapay na kayo. Babalutan mo ng bato yung tinapay. Diba? Pwede siguro cake na lang ano, pero sabi ng Bible, batuhin mo siya ng tinapay. Balikan mo siya ng tinapay. Yes, symbolizing the body of Christ. Because the body of Christ is symbolizing the bread. Kaya nga tayo pag nagsasanta Cena, di ba? Yung bread, breaking the bread, that's symbolizing the body of Jesus. Kaya sinabi Lord, kung ikaw ay binato ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ibig sabihin, babatuhin mo siya ng pagmamahal na galing. Sometimes,
sometimes yung iba, ginagawa nilang literal. Even yung mga Israelite people, ginawa nilang literal. Yung nasa Joshua chapter 1, na ang salitang, ang aklat nito ay huwag niyong ilalayo sa inyo, basahin niyo araw at gabi, at dili-diliin niyo ito at makikipamuhay niyo. Ang ginawa ng mga ng panahon nila, talagang inilagay nila sa noo yung mga word of God. Lahat sa mga pinto nilagay nila. Pero ang gusto sabihin na doon, i-memorize mo, alalahanin mo, ipamuhay mo ang salita ng Diyos. Amen ba? Marunong ba tayo mag-memorize? Ano ang memorize mo? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Pag yan hindi mo kilala, kapatid, hindi ka born again. Bakit? Kaya ka na born again dahil sa John 3:16, Romans 3:23, Romans 6:23. Dahil nakita mo ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao ay makasalanan, at ang kasalanan ng buga ay kamatayan sa 6:23. Amen? Pagka hindi mo kabisado yun, kabisaduhin mo na ngayon. Kasi kahit saan mo pumunta, dapat nakakwenta sa iyo yun. Dito ako na born again, John 3:16. Dito ko nakita yung pagmamahal ng Diyos. Na binigay niya ang buhay niya, ang kanyang kaisa-isang anak para sa akin, at binigay ng Panginoong Jesucristo ang buhay niya para sa akin. Ako yung tumanggap ng pinaka-espesyal na regalo. Inimbitahan niya ako, tinanggap ko ka ang espesyal na regalo. Amen ba? Kasi sa every invitation, merong reward yun pagka ikaw ay pumunta sa invitation. Amen ba? Okay. Okay, next. Pangalawa. Naharap ko oras ang nandiyan. Pangalawa, in verse 27 to 29, ito yung kung bakit sinabi ng Lord na lumapit ka sa Panginoon, ito yung reason. Jesus gave you the reason for invitation. Binigay, ipinakita ng ating Panginoon, in-invite sila ng Panginoon at sila ay lumapit, at ito yung reason. Jesus possesses all things, na ang lahat ng bagay ay may kapangyarihan ng ating Panginoon. All things. Ang lahat ng bagay had been handed over to me, my Father. Sabi ng ating Panginoon. This verse highlights Jesus' unique authority, nothing that all things are delivered unto Him by the Father, signifying profound divine relationship. Diba? Kung ano ang ginagawa ng Ama, yun din ang ginagawa ng anak. At kung ano ang ginagawa ng anak, yun din ang ginagawa ng Ama. Because all authority ay ibinigay ng Diyos Ama sa ating Panginoong Jesucristo nung siya ay narito na sa nagsakatawang tao at nabuhay sa mundo ito. Then, after na siya ay namatay at nabuhay, umuwi siya sa ating Panginoon, umupo siya sa kanan ng Ama, at lahat ng authority sa heaven, sa earth, at sa ilalim ng lupa ay ibinigay sa ating Panginoon. Kaya walang iba na binigyan ng authority ang Diyos Ama, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng bagay ay kayang ibigay sa ating Panginoon. Amen ba? Meron ba hindi kaya ibigay si Lord? Meron ba? Wala, di ba? Kasi ang lahat ng bagay ay nasa kapangyarihan ng ating Panginoon, because He is our Creator, He is our supplier, He is our comforter, He is our healer, He is our great comforter. Grabe, no? Kukomfort ka ng Lord sa lahat ng oras. Hindi kinahayaang manghina malupay-pay, because andyan si Lord para palakasin ka, para itayo ka sa iyong pagkadapa. Ay nadataba, mahirap tumayo, di ba? Physical, mahirap tumayo. Spiritual, lalo na. Pero si Lord lang ang pwedeng mag-times. Sabi natin, Panginoon, itatayo kita sa pamamagitan ng ating makapangyarihang kanang kamay. Pag hindi natin nakikita, hindi natin nababasa ang salita ng Diyos, wala tayong pwedeng ideklara. Pero ang sabi ng Panginoon, dapat we must to meditate His Word day and night, and that way, kaya natin ideklara sa buhay natin na ako ay anak ng Diyos.
Amen ba? Palapakan na natin si Lord. Unique. Unique. Sabi dito, unique authority. Nothing that all things are delivered unto Him by the Father, signifying, glorifying, divine relationship. Pag sinabi divine, talagang walang pwedeng umano doon sumira. Di ba? Nakikita natin yung kaya. Sabi nga, and only Jesus possessed complete knowledge of the Father. Only Jesus Christ. Yung complete, sabi niya, yung complete knowledge of the Father ay nasa ating Panginoon sa Kristo na kaya niyang ibigay sa iyo. Amen ba? Kaya nga, pagka tayo may ginagawa, Lord, wala akong kayang gawin kung hindi mo ako sasamahan. Dapat you are always keep on praying, Lord, your knowledge be my knowledge, your wisdom be my wisdom, your boldness be my boldness, and your strength be my strength. That is declaration ng lahat ng bagay ay alam mo na nasa kapasyahan ng ating Panginoon. Na kayang ibigay sa iyo ng Lord ang lahat ng iyon kasi hinihingi mo. At yun ay ibibigay ng Diyos doon sa tao na malinis ang kanyang puso, na matitiwala sa Panginoon at sumusunod sa Panginoon. Amen ba? Kaya always check our life. Check your life. Ano ba ang posisyon mo? Anong posisyon na meron ka ngayon sa relationship mo sa ating Panginoon? Sabi niya, possess complete knowledge of the Father and His deep, intimate understanding is a testament of His divine nature and origin, because He is the only one God. Nasa Kanya yung full of understanding. Hanggang sa Kanya yung deep, intimate understanding sa Diyos Ama at sa Kanya. So tayo, saan tayo may deep understanding? Yung intimate understanding na dapat meron tayo, dapat kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang kinilala at tinanggap natin. Amen ba? Because sabi ng Testamento is divine nature and origin. Nakikita natin na talagang doon talaga nang galing. Wala tayong ibang pwedeng sabihan, kinrate lang ito, dilikha lang ito na isang scientist. Hindi pwede. Si Lord yun. Letter B, Jesus as the revealer of God. Siya yung revealer. Sabi ng ating Panginoon sa Book of John, kung kilala niyo ako, kilala niyo rin ang Ama. At kung kilala niyo ang Ama, kilala niyo rin ako. Dahil ang lahat ng kumikilala sa akin at kumikilala sa Ama, you are my disciple. Ang tanong, are we a disciple of Christ? Amen. Are we a disciple of Christ? Amen. Yun! Palakpakan niya natin si Lord. Yun natin nakikita. Grabe, no? Jesus as the revealer of God, Jesus is the only one who can reveal the Father to others. Kasi kung sino si Jesus Christ, yun din ang God of Father. Kung ano nakikita natin kay Jesus Christ, yun din ang nakikita natin sa Diyos Ama. Kaya ang sabi ni Lord sa kanyang mga disciple, ano hinahanap mo ang mga sign? Na ako ay anak ng Diyos at ako ay Diyos. Kung ano ang ginagawa ko, yun din ang ginagawa ng aking Ama. At kung ano ang ginagawa, yun din ang ginagawa ng aking Ama. Kung nakikita niyo ako, nakikita niyo ang aking Ama. Amen ba? Pero kung hindi mo nakikita si Lord, yung character ni Lord na maayos, hindi mo nakita, at di ka naniniwala na siya ay anak ng Diyos, hindi ka maniniwala na inire-reveal ng ating Panginoon sa Kristo ang Diyos Ama. Kaya kailangan, kung naniniwala ka sa ating Panginoon, naniniwala ka na ang Ama at ang Anak ay iisa. Kasama ang Espiritu ng Diyos. Sabi nila, tayo ay tatlong God. We are three person but one God. Iisa lang ang kapangyarihan na meron sila. Hindi sinabi ng Bible na mas makapangyarihan ng Ama at makapangyarihan ng Anak, makapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ang sinabi ng Bible, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa ay ibinigay niya sa ating Panginoong Kristo. Siya ang makapangyarihan sa lahat. At nagmamanifesto sa Kanya ang kapangyarihan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay.
He chooses to reveal the Father to some, establishing a select group with intimate knowledge of God. Kaya kung hindi ka maniniwala sa ating Panginoon Jesucristo, hindi ka magkakaroon ng intimate relationship sa ating Panginoon at hindi mo makikita yung karunungan na dapat nakikita mo sa ating Panginoon. Lord, thank you. Because of you, nakita ko kung sino ang Diyos Ama sa pamamagitan. Amen ba? Kaya kailangan nakikita natin yun, paniwalaan natin yun. Jesus is willing to help us. Jesus is willing to help you. All your burden, all our burden can carry. Kaya i-carry ng Diyos. Sabi nito, bilang tao, marami tayong hinaharap na mga problema at pasanin sa buhay. Amen ba? Sino walang problema dito at pasanin? Ang tao na walang problema at walang pasanin, patay na yon. Ang tao may problema at may pasanin, that is buhay na buhay dahil magtitiwala siya kay Lord. Amen ba? Grabe. Si Jesus ay nagsasabing nais niyang tulungan ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. To those who believe and accept Jesus Christ as their Lord and Savior, sila lang ang tutulungan ng Diyos. Pero sa mga hindi naniniwala sa Kanya at hindi nagtitiwala, hindi sinabi ng Lord tutulungan ko siya. Pero, nabubuhay, nakakaraos sila kasi inaalaw ng Diyos yun. Pero, mas may privilege ang kumilala sa Panginoon. Mas more privilege ang kayang ibigay ng ating Panginoon sa lahat ng nagtitiwala at tumanggap sa Kanya. Okay. Letter D, Jesus is gentle. Touch mo nga kati mo, that's the gentle touch ba? Di ba? Gentle touch. A fair touch. Di ba? Kasi si Lord, pagka itinouch tayo, talagang iiyak ka, di ba? Naramdaman niyo ba ang pag-akap sa'yo ng Lord? Di ba pagka inaakap ka ni Lord, sinatawagan ka ni Lord, umiiyak ka? Ako kasi nung panahon ko ako nagkakaproblema, namamaluktot ako sa kama, Lord. Gusto ko maramdaman ang iyong presensya. Pwede bang i-carry mo ako? Like yung sanggol, like a baby. Alam niyo po, pagka sabi ko noon, naramdaman ko yung presensya ng Lord, iyak na ako ng iyak. Lord, thank you, Lord. Naramdaman ko yung pag-akap mo sa akin, pagbuhat mo sa akin. Kasi nababasa ng Lord ang puso natin. At ipinadadama ng Diyos sa atin yung kagaanan sa burden na meron tayo. Tandaan nyo, walang lumalapit sa Lord na walang burden. Pag masaya ang buhay niya, sobra ang meron siya, hindi niya lalapitan ng Lord. Pero sa lahat, kaya nga sabi sa Book of Matthew, di ba, yung kanyang kuwan doon sa yung sermon niya, lahat daw ng mga namimighati, hindi daw, lahat ng namimighati ay pagpapalangin ng Diyos. Sila yung nasa kaharian ng Diyos. Kasi bakit? Sa lahat ng namimighati, sa lahat ng problema, sa lahat ng may dinadala, sila ang lumalapit kay Lord ng may pagpapakubabang puso, pagpapasakop sa ating Panginoon. Pero pag wala kang dala, hindi ka papasok. Hindi ka lalapit. Kasi bakit? Lagi kang nasa SM. Lagi kang nasa kasiyahan. Kasi wala kang ng problema eh. Pero once na may problema ka, magpe-pray ka. Kaya huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala, o huwag niyong questionin, bakit may problema ka? Kasi gusto ng Lord na lumapit ka sa Kanya. Di ba? Kailangan pagkatiwala mo. And then sabi niya, Jesus is gentle. In verse 29, for I am gentle and lowly in heart. Jesus highlights His own character as reason to follow Him. Unlike the harsh legalistic rules of the Pharisee, His approach is one of meekness, strength under control, and mindness. Si Lord, grabe. Pag si Lord ang nakita natin, nandoon yung talagang gugustuhin mo, Lord, ikaw na lang. Ikaw na lang ang lalapitan ko. Kasi pag lumapit ako dito, pwede ako sabihan, bakit? Ano ba kita? Parang naalala ko lumapit sa isang kapatid. Hihiram na ko. Ampun-ampungan ng anak, di mo pala kayang buhayin. Tapos ako hihiraman mo ng pampakain sa anak mo. Pero ni Lord, pagka kami na, Lord, wala akong pampakain sa anak ko. Saan kaya ako pwede kumuha? Kausapin mo yung dapat mo kausapin na tutulong sa
natin. Si Lord nagpapadala pa ng uwak para bigyan siya. Di ba? Pero pag sa tao, sabi nga dito, pag sa tao ka lumapit, nandun talaga yung mga ibang approach. Di ba? Kasi hindi tayo Diyos eh. Pero ang sabi ng Panginoon, dapat namumuhay sa atin ang karakter ng Diyos para maiparaman din natin ang pagmamahal na binigay sa atin ng Lord sa mga nahihirapan. Amen ba? Kaya tayo, dinisign tayo ng Lord, yung karakter ng Lord dapat ang nananahan sa isang Kristiyano. Para mahalin mo yung katabi mo. Para lagi mo siya i-care. Pag namabalita ka, may sakit siya, ay, kumusta ka na? Pag-pray kita, nagumaling ka, di ba? Eh, pagka wala yung care at yung pagmamahal, ay, yan mo siya, mamatay siya sa sakit na meron siya kasi naiinis mo sa kanya. Pero sabi ng Lord, love your enemy and pray them to bless, not to harm them. Di ba? Ang pagmamahal ng Diyos ay walang kaakibat na pagka makasarili. Di ba? Ang kaakibat nun ay pagmamahal palagi. Amen ba? Okay. Uy, tapos na tayo. Pwede na tayo tumayo. Nakita po ba natin yung kahalagahan na invitation ng ating Panginoon? Sabi nga dito, theology of the text is Jesus is divine of God. Siya yung ating divine God, na ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Panginoon sa iyo. So, anumang bagay, anumang dalangin, ibigay mo kay Lord at si Lord ang mag-aayos niyan. Sabi niya, magpaturo tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon ay mapagmahal, mapagkalinga, di ba? So, let us come to the Lord with an open heart. In our application, let us come to the Lord with an open heart, believe that you will find comfort in His presence. Sige, tayo ay umawit sa Lord. Eh, di ba awitin natin yung okay. Sana pakinggan po natin na mensahe kanina sa lahat ng natin. Ikaw ay iniimbitahan ng Diyos na magpahinga, lumapit sa Kanya. So God's invitation, if you believe that He is the Lord, He is your Savior, He is your eternal life. So, kung iniimbitahan ka ng Diyos ngayon, at kumakatok sa puso mo, pagbubuksan mo ba siya ng iyong puso? Pag binuksan mo ang iyong puso mo, sabi sa Book of Revelation, ako ay kumakitok sa pinto, kailangan papasukin natin ng Diyos. Sa pagpapasok natin sa ating Panginoon, buksan natin ang ating puso, tanggapin natin ang ating Panginoon bilang Panginoon
sa'yo po